Lunes na naman po tayo ngayon. Ikawalo ng Enero 2024. Sa ulo ng ating mga balita, amihan patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa sa susunod na 3 araw ayon po sa Pag-asa. Halik sa itim na Nazareno sa Quirino Grandstand, dinagsana ng mga deboto, mahabang pila naranasan. Mga programang magpapababa sa presyo ng bilihin patuloy na isusulong ng Kamara. Investigasyon sa aligasyon ng korupsyon sa mga PUB. Ilalim ng modernization program, ikinasa ng Kamara. Gaganapin ang pagdinig sa Miyerkules. Tsa-tsa sa pamamagitan ng People's Initiative, umarangkada na sa Albay. Isa patay, 3 sugatan sa gumuhong bahay sa Quezon City. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, apektado pa rin ang Northeast Monsoon o umihan ng malaking bahagi ng bansa sa susunod na 3 araw ayon sa Pag-asa. Bukod sa amihan, makaka-apekto rin sa bansa ang shear lines at easterlies. Ayon kay Chris Castañeda ng Pag-asa, makararanas ang Metro Manila ng maulap na papawirin. May mga pag-ulan, epekto naman ang amihan mula Lunes hanggang sa Miyerkules. Makakaranas naman ang rain showers at thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, epekto ng shear line, isang weather system kung saan ang malamig na northeasterly winds at warm easterlies ay nagko-converge. Samantala, amihan naman ang makaka-apekto sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, rest of Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Lumagsana ang mga deboto sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik sa Puong Itim na Nazareno. Batay sa pagtaya ng Manila Police District, nasa 10,000 na mga pumila hanggang nitong alas 7 ng gabi. Ayon kay MPD Acting Director Police Colonel Arnold Thomas Ibay, wala silang na-monitor na anumang untoward incident sa Ross Boulevard simula mag-umpisa ang pahalik kahapon, Sabado, tanghali. Ipinagbabawal pa rin ang direktang paghalik sa imahe at ang tanging pinapayagan lamang ay ang paghawak o kaya ay pagpupuna sa bahagi ng katawan ng puon gamit ang bimpo o panyo. Samantala, all systems go na ang Manila LGU sa pagdaraos ng Translasyon 2024 para sa kapistahan ng Itim na Nazareno bukas huyan, January 9. Personal na inspeksyon ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan ang mga dineploy na medical emergency equipment at itinayong field hospital sa bahagi ng Bonifacio Shrine at ang magiging daloy ng aktibidad ganyan din ang mga deboto na nakaschedule para sa misa at pahalik sa Quirino Grandstand. Ang itinayong advanced medical post ay magbibigay ng tulong sa mga minor casualty o minor injury sa panahon ng translasyon. At ito ay may kabuuang 30 higaan para sa iba't ibang kaso. Meron ding itinayong isang incident command post na siyang magpapacilitate at mag-organize sa deployment ng mga tauhan ng Manila Health Center. 34 na fire assets, 45 ambulansya, 10 rescue boats, 6 na utility vehicle at 12 K9 units. Naglatag ng Philippine Coast Guard ang mahakbang para sa paghahanda sa translasyon bukas sa Martes. Sinabi ni Secretary General Gwendolyn Pang ng PRC, 6 na ang staff at mga volunteers mula sa iba't ibang chapter ng Red Cross ang imo-mobilize. Meron na niya silang itinayong 10 first aid station. Bukod pa ang 21 naka-standby na magbibigay ng medical services sa mga lugar na mangangailangan nito. Nagtatayo din po tayo ng ating field hospital na maliit na in case kakailanganin sa lugar, di po natin madala agad yung pasyente sa hospital. Meron po tayong facility na gano'n, no, in the area. And then, meron din po tayong blood service in case kailangan ng dugo, nakahanda po tayo. And may emergency response unit tayo na kasama po natin dyan ang fire trucks, rescue boats kasi dadaan minsan sa
in our experience in the past year, meron ding nahulog doon sa ilog, no? And then, meron po tayong mga rescue truck na i-deploy din. Then, meron tayong welfare services in case may nawala or may kailangan ng psychosocial support, andun po tayo. Ipinakalat na mahigit 15,000 personnel mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tumulong, diyan din magbantay sa pista ng itim na Nazareno. Isinagawa ang send-off ceremony ng mga personal noong pang-Sabado bago ang deployment ng mga ito sa Carino Grandstand, sa Quiapo Church at sa ruta ng translasyon. Pinangunahan naman ni Mayor Hani Lacuna Pangan kasama sina NCRPO Director Jose Melencio Nartates Jr., ang Quiapo Church Rector na si Father Rupino Sescon, Father Biker, Parish Biker, Father Jonathan Mojica at iba pang mga lider ng ahensya ang naturang seremonya. Sa pagtayo ng mga otoridad, posibleng umabot ng 2 milyon ang makikiisa sa translasyon ng Nazareno ngayong taon. Nananawagan naman ang Ecoways Coalition sa publiko na panatilihin pa rin ang kalinisan ngayong translasyon 2024. Pinaalalahanan ni Ochi Tolentino, Ecoways Coalition Zero Waste Campaigner, ang mga deboto na sundin ang no smoking, no littering policy sa lugar. Sinabi naman ni Tolentino na sa kabila ng panawagan nila, magsasagawa pa rin ang Ecoways ng cleanup operation sa Carino Grandstand sa January 9 o pagkatapos ng mga aktibidad sa Carino Grandstand. Ayon sa koalisyon, alinsunod dito sa Zero Waste Month ngayong Enero at sa inulansad ng Pangulong Marcos na kalinisan sa bagong Pilipinas. Gaya po na nabanggit natin kanina, nag-deploy ang lungsod ng Maynila ng medical emergency equipment bago pa man magsimula ang translasyon. Sa pamamagitan nito ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, nagtayo ang MDRRMO ng Field Hospital. Nandyan yan sa may Bonifacio Shrine o yung tinatawag na Kartilya ng Katipunan sa Ermita, Maynila. Meron itong 30 hospital beds na may kasamang oxygen tank para sa bawat kama. Nangako naman si House Speaker Martin Romualdez sa ipagpapatuloy ng Kongreso, katuwang si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang mga programang makatutulong upang mapabagal ang inflation rate at matiyak na abot kaya ang presyo ng pagkain sa bansa. Ito naging pahayag ni Romualdez bilang tugon sa ulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang inflation rate sa 3.9% noong Disyembre ng 2023. Una rito, bumaba rin ang inflation sa 4.9% noong Oktubre at bumaba pa sa 4.1% noong Nobyembre. Ayon kay Romualdez, very encouraging sa kanila ang naturang good news at patunay na may positibong resulta ang mahakbang na ipinatutupad ng Marcos administration bago magpasko na sinuportahan naman ng Kamara. Iginit pa ng House Speaker ang pagbaba ng inflation noong Disyembre ay nangangahulugan na bumaba ang presyo ng pagkain, bagamat ang Christmas season noong Disyembre ay inaasahan sanang magkaroon ng unreasonable level sa pagtaas ng presyo. Sinabi pa ng Speaker na 3.9% ang naitala noong Disyembre. Pasok ito sa target ng gobyerno na 2 hanggang 4% na inflation rate. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Para ho doon sa mga sasama sa translasyon, huwag din kalimutan magbaon. Pero huwag na kayong maghawak, siguro yung mga kasama nyo na lang. Magbaon po ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, teka muna, may mga armas at bala at iba pang war materials
Na-recover naman sa ongoing military operation sa isang barangay sa Bukidnon. Detalye na balita mula kay Aris 19 June Dimakutak. Assalamualaikum June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Tuloy ang Focus Military Operation ng mga tauhan ng 10th o 3rd Infantry Raptor Brigade sa ilalim ng pamunuan ng 10th Infantry Aguila Division laban sa mga natitira pang miyembro ng Sub-Regional Centro de Gravidad NCMRC CDP NPA NDF sa bahagi ng Bukidnon. Sa isa sa mga panibagong engkwentro sa bahagi ng Sitio Mahayahay, Barangay Kawayan, Quezon, Bukidnon, matapos ang ilang minutong firefight, na-recover ng government forces led by Brigadier General Marion Angkao ang mga naiwanang war materials sa mga NPA na kinabibilangan ng 3 units ng M16 rifles, 3 magazines na maiilang piraso ng bala, 8 backpacks sa medical paraphernalias, food supplies, mga damit at mga subversibong dokumento. Ayon sa militar, patuloy ang kanilang manhunt operation sa mga natitirang NPA na kasamahan ng mga grupong nakakaengkwentro nila nitong Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon naman kay 10th Infantry Campilan Division Commander Brigadier General Alan Hambala, sinisiguro ng 10th ID na walang sibilyan ang madadamay sa ongoing military operations. Sinisiguro man nila ang legitimate use of force na nakatutok lang sa mga natitirang communist terrorist group sa area ng Bukidnon. Tuloy ang panawagan ni General Hambala para sa mga NPA na nais ng sumuko at nakahanda umano ang 10th ID na tumulong para sa reintegration upang tuluyan ng makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na dating infested area ng CPP-NPA NDF. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sokran June, samantala mataas na opisyal naman ng NPA sa Eastern Visayas nasawi sa engkwentro sa Borongan City. Detalye mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Mataas na opisyal ng NPA sa Eastern Visayas nasawi matapos ang engkwentro ng mga sundalo ng 78 Infantry Battalion ng Philippine Army sa Borongan City. Ayon kay 8ID spokesperson, Captain Jefferson Mariano, ng nangyaring insidente sa Barangay San Gabriel, Borongan City. Ang NPA na nasawi ay isang high-ranking communist terrorist of the Regional Committee, Sesame Eastern Visayas Regional Party Committee. Nakilala ito na si Martin Colima alias Smokey na iniwan lang ng mga kasamaan niya matapos mapatay ng mga sundalo. Nakumpiska ng mga army ang kalibre 45 na baril, 7 backpacks at subversibong dokumento. Ayon naman kay 78 IB Commander Lieutenant Colonel Alan Tria na si alias Smokey at ang kanyang mga grupo ang may kagagawa ng terroristic activities sa Eastern Visayas. Silang mga suspect sa pagkamatay ng 6 na sundalo at pagkasugat ng 20 mga iba pa mula sa 14th Infantry Battalion ng Philippine Army sa engkwentro sa Barangay Pinanagaan, Borongan City noong nakaraang November 11 taong 2019. Siya rin ang si alias Smokey ay may patong-patong na kaso gaya ng murder, attempted murder, frustrated murder at robbery. Si alias Smokey rin ay mastermind sa suspect sa pananambag sa National Highway at Barangay Libuton, Borongan City, Eastern Samar noong Disyembre at 13 taong 2019. Nasa rin ang pagkamatay ng isang pulis at 3 sibilyan, pagkasugat naman ng 12 sibilyan at 1 taong gulang pa lamang na bata. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Hoy mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Pinawi ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pangamba ng transport workers na agad na mape-phase out ang traditional jeep pa. Sa sandaling ipatupad ang Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Paliwanag ng opisyal, maaari pa rin namang pumasada ang mga jeep basta ito'y roadworthy. Ayon kay Bautista, maraming oras na ang gugugulin bago mag-implementa ng buong buo sa transition ng modern jeepney. Samantala, kinontra naman ang presidente ng Pisto na si Monty Floranda ang pahayag ni Bautista. Tinawag ni Floranda na lip service lamang ang mga salita ng mga taga-DOTR. Kung totoo niyang hindi mawa-wipe out ang traditional jeepney, dapat ay magpalabas sila ng executive order para merong panghawakan
ang transport sector. Sisimula na ng House Committee on Transportation ang motu proprio investigation sa alegasyon ng korupsyon sa mga PUB. Bahagi ito ng PUB Modernization Program ng pamahalaan. Itinakda ng komite na pinamumunuan ni Congressman Romeo Acop ang investigasyon sa Miyerkules bilang tugon sa direktiba ni House Speaker Martin Romualdez matapos ang manggap ng report na nabalutan ng anomalya ang implementasyon ng programa sa inisyatiba ng dating Administrasyong Duterte. Ayon kay Acop, nakipag-ugnayan muna siya sa mga miyembro ng komite upang hingin ang kanilang approval hinggil sa gagawing motu proprio investigation at napagkasundo ang isagawa nga ito sa Miyerkules. Nilinaw naman ni Acop na kahit walang resolusyon o privilege page na nananawagan ng investigasyon, maaari nila itong gawin sa ilalim ng Section 2 ng House Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Batay sa tinanggap na impormasyon ni House Speaker Martin Romualdez, merong mga transport official na nakipagsabuatan sa mga dating opisyal ng DOTR para sa negosasyon ng importation ng modern jeepney units na ipapalit sa mga lumang jeep. Sa kaugnay na balita, importation ng modern jeepney mula China, kinastigo naman ni Senator Rapi Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa Aris 28. Raymond. Nangangamoy korupsyon ang importasyon ng mga modern jeepney mula sa China. Ito ang paniniwala ni Senador Rafi Tulfo kasunod ng isinusulong na PUV Modernization Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation o DOTR. Ayon kay Tulfo, sinasakop na ng China ang ating karagatan, pati ba naman ang ating mga kalsada ipasasakop na din sa kanila? Ipinagtataka ng senador na ipinipilit ng mga taga-LTFRB at DOTR ang mga imported na mga modern jeep mula sa China na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos hanggang 2.9 million. Samantalang kaya namang gumawa ang mga local companies ng modern jeepney sa mas murang halaga. Ito ay kasunod ng pahayag ni Ginoong Elmer Francisco ng Francisco Motors na may modern jeep na silang nagkakahalaga ng 900,000 hanggang 985,000 pesos. Giit ni Tulfo, mamamantini pa ang kultura ng Pilipino sa jeepney kung local company ang gagawa. Maliban pa sa trabaho may bibigay nito sa ating mga kababayan, mahalaga na maprotektahan ang kapakanan ng mga drivers at operators sa PUV Modernization Program. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat Raymond. 422, tinatayang aakyat naman sa 630 million pesos. Ang bubulahing Grand Lotto 655 ngayong gabi. Ayon kay Mel Robles, ang General Manager ng PCSO, wala muling nakakuha ng jackpot prize ng Sabado na mahigit 600 million. Ang kombinasyong lumabas 16, 47, 23, 40, 54, 06. Samantala, ikinatuwa naman ni Robles ang pagtaas ng benta ng loto sa mga nagdaang linggo bunsod ng Handog Pakabog Holiday Promo Campaign ito. Mamayang gabi, nakatakda namang ibola ang Grand Lotto 655 kasabay ng Mega Lotto 645 na ang jackpot prize ay mahigit naman sa 120 million pesos. Magsasaka na tagpuang duguan at walang malay sa bukid sa Bulinaw, Pangasinan. Bakit? Alamin natin mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kamasan, ichikiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. May saksak sa katawan at tula ng mali na matagpuan ng 31 anyos na magsasaka sa bayan ng Bulinaw. Ayon kay Deputy Chief of Police Captain Jason Aurelia, nakatanggap sila ng ulat sa mga barangay official na may bangkay ng lalaking natagpuan sa gilid ng bukid sa barangay Sampaloc ng nasabing bayan. Agad tinungo ng kanilang mga investigador at dinala sa paggamutan ng biktima na idineklarang dead on arrival na ng mga doktor. Nakilala ito na si Rodolfo Ontar Vidal, 31 anyos, may live-in partner at
residente ng barangay Kinawayanan sa bayan ng Bani na nakitaan ng saksak sa tiyan. Nabatid ng mga investigador sa kapatid ng biktima na si Jonalyn Vidal, 29 anyos, residente ng barangay Samang Norte, Bolinao, na nakipag-inuman pa ang biktima sa iba nilang kapatid at bayaw kamakaluan ng gabi sa kanilang barangay at nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng live-in partner nito. Kaya't nagpasya na itong umuwi dakong alas 11 ng gabi sa kanilang tahanan at kinabukasan bandang alas 7 ng umagay natagpuan itong duguan. Sa ngayon ay blanco pa ang mga otoridad sa motibo ng krimen, kaya't nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon at ayon kay Captain Aurelia. So far sir, hanggang ngayon ay ongoing pa yung investigasyon namin. Titignan namin kung anong anggulo ang pwede nating pabigyan pansin o kung sino man ang gumawa dito sa krimen na to. Ngayon sir, binabacktracking namin yung mga CCTVs for possible na nadaanan ng biktima. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Ares 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa Quinta Market ngayon si Noche Kaka sa Rich 27. Mamalengke muna tayo, Noche. Angel, ngayong Monday morning, narito na ang ilang mga pangunahing bilihin dito sa Quinta Market sa Maynila. Ang pinakamahal na bigas po yung Angel sa yung special rice, 65 pesos ang kilo, habang ang pinakamura na bigas naman po yung Angel, yung premium rice, 54 pesos ang kilo. Ang bangos naman, yung medium size po yung Angel, 200 ang kilo. Ang tilapia, 150, habang ang galunggong na lokal, 240 ang kilo. Isama na rin natin yung beef rack, 490 ang kilo. Yung beef brisket naman, 410, habang ang kasim, 330, at ang liempo, 370 ang kilo. Sa mga mahihilig naman sa whole chicken, 190 ang kilo. Pero yung itlog, bawat isa, yung medium size, 8 pesos. Punta naman natin yung lola na vegetable sa katulad ng ampalaya, tumaas na sa 120 ang kilo. Ganon din ang sitaw, tumaas na sa 120, habang ang pechay native nakapako sa 80 pesos ang kilo, habang ang kalabasa tumaas ng bahagya, nasa 70 pesos na ang kilo. Ang talong tumaas din, nasa 120, habang ang kamatis nakapako sa 60 o 80 pesos ang kilo. Ang karos naman na yung Angel, 120 ang kilo. Yung habichuelas o tinatawag na baggy beans, 120. Habang ang white potato, 150. Sama na rin natin yung pechay bagyo, 80 pesos ang kilo. Habang ang sayote, ganun pa rin ang presyo, walang pagbabago, 50 pesos pa rin ang kilo. Punta natin yung spices, yung katulad nitong onion na red, yung sibuyas sa pula na local, 180 ang kilo. Habang ang garlic o yung white onion na imported, 140, garlic imported, 150, at ang luya local, 200 pesos ang kilo. Sa mga naghahanap naman ng siling labuyo, nasa 250 ang kilo. Kalamansi, 100, lakatan 120, habang ang papaya solo, 70 pesos. Pero yung mangga, tumaas po yung Angel, 250 ang kilo. Ang sugar white naman sa magkakape ngayong umaga, 90 pesos ang kilo. Yung sugar wash, 80. At ang sugar brown naman, 80 pesos din. At ang palm oil, 350 ml, 35 pesos. Palm oil, 1 liter, 80 pesos. Isama na rin natin yung naghahanap ng coconut oil, 350 ml, 40 pesos. Habang coconut oil, 1 liter, 80 pesos. Yan ang presyo ngayong Monday morning dito sa Quinta Market sa lungsod ng Maynila. Mula sa Kanunan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Nachika Kasun, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, laundry day today. Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't ba kasi pahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test of chocolate mud and sebum and cotton, gawa po ito ng ACS. 28 na, makalipas ang alas 4 na umaga. Number OFW natin, hindi lamang sa Hong Kong, sa Taiwan, sa maraming pang panig ng mundo, ano ha?
lalong-lalo na dyan sa Middle East at sa mga seafarers natin. Magandang umaga dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsasakripisyo para makapagpadala ng dolyar sa Pilipinas. Thank you! At magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Estados Unidos at sa Canada. Yusek Cesar Chavez, magandang umaga po sa inyo. Kaagang gumising ni Bossing At saka syempre kay Mayor Seni Mendoza, kay Cador Plato, at sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng kapuluan. Nabiyayaan ng karagdagang pasilidad ang mga mag-aral sa bayan ng Puro Tarlac. Kasunod ng pagpapasinaya ng 2 palapag na classroom building, pinondohan ito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang naturang gusali ay nagkakalaga ng halos 18 milyong piso. Formal na binuksan sa Nilasin First Elementary School, isa sa mga paaralan sa bayan ng Pura na napinsala ng malakas na lindol, mahigit 3 dekada na nakakalipas. Labis ang pasasalamat ang ipinabot ni Pura Mayor Freddy Domingo sa ipinagkaloob na tulong ng PAGCOR na anya'y nagsusulong ng magandang kinabukasan ng mga kabataan sa naturang bayan. Tako, meron pong isang embalsamador ang sideline, nagbibenta ho ng illegal drugs. Arestado siya sa Limay, Bataan. Detalye mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Himas rehas ngayon sa loob ng kulungan ang isang imbalsamador ng patay. Makarang mag-sideline ito magbenta ng droga na ang napagbentahan ay isang pulis pala na naaresto ito sa expressway sa barangay Lamaw, Limay, Bataan. Sa ulat ng Limay PNP ni Police Major Dennis Duran, ang suspect na naaresto na kanyang mga tauhan ay kinilala ito na si alias Ogie, 30 anyos, isang imbalsamador ng patay na tumakbong kagawad ng barangay ng nakarang barangay SK election, na naaresto ito matapos kumagat ito sa pain na ang kanyang pinagbentahan ay isang pulis na nagkakahalaga ng 1,000 piso. At ng kapkapan, nakuha pa sa kanya ang karagdagang isang sasya ng shabu na tumitimbang ito ng 0.15 gramo na nagkakahalaga ang kabuuan nito sa mahigit sa 1,000 piso. Aminado naman ang suspect sa kanyang illegal na paggamit at pagbebenta ng droga at dinala ito sa Limay PNP Station matapos arestuin at basahan ng kanyang mga karapatan. At ngayong Lunes ay sasampahan ito ng kaso sa Provincial Prosecutor Office ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, RH37. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May ababa kakayungan sa ating masuki dyan po naman sa Pampanga. Ramdam na ramdam ang impact ng Malasakit Center Initiative ni Senator Bongo sa lalawigan ng Bohol matapos matulungan ng isang paslit na naoperahan sa puso. Todo pasasalamat ang ina ng bata na si Roslyn Bente, 33 anyos, mula sa Tagbilaran City, kay Senator Go, at ibinahagi ang karanasan matapos na ma-diagnose ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Margaret na may tinatawag na ventricular septal defect, isang severe heart condition. Ayon kay Aling Roslyn, sobrang hirap ang kanilang pinagdaanan, hindi lamang emosyonal na aspeto, kundi sa pinansyal din dahil sa malubhang sakit ng kanyang anak. Sinabi ni Ms. Bente na malaking tulong sa kanilang Malasakit Center program ni Senator Go. Sa pamamagitan nito ay nakakuha sila ng kinakailangang suporta mula sa gobyerno, naoperahan ang kanyang anak sa Philippine Heart Center at nailigtas ang buhay nito. Ang nasabing programa ay tinuturing na brainchild ng senador at ito isang one-stop shop kung saan nagsama-sama ang mga kinatawan ng DSWD, Department of Health, PhilHealth, PCSO upang makapagbigay ng suporta at tulong pinansyal sa mga mahihirap na pasyente. Kalinisan program naman ng Pangulong BBM idadaan sa paligsahan. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Tiniyak ng Department of Interior and Local Government ang mahigpit na implementasyon ng Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan o Kalinisan Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, partikular nilang babantayan ang performance ng bawat barangay kada buwan. Kasado ring magsagawa ang ahensya ng awarding quarterly para kilalanin ang local government units na episyenteng magpapatupad ng programa. Hinimok naman ni Abalos ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na magpasa ng kanya-kanyang ordinansa na mag-oobliga ng community service sa mga individual na mahuhuling nagkakalata.
Ang kalinisan program ay inilunsad nitong Sabado sa pamagitan ng sabayang paglilinis sa buong bansa. Una rito, inatasan ni PBBM ang kaukulang mga ahensya na kumilos para gawing maaliwalas at malinis ang kapaligiran. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Umaga Pilipinas. Maraming salamat, Let. Ibinunyag naman ang isang opposition salon ang ginawang paglulunsad ng Supermajority Coalition ng Kongreso ng malawakang kampanya sa Albay para sa charter change sa pamamagitan ng People's Initiative matapos magpatawag ng pulong sa mga alkalde ng lalawigan noong Biyernes. Base sa impormasyong nakarating kay Albay Congressman Edsel Lagman, ipinatawag ang lahat ng mga alkalde ng Albay para sa isang general meeting sa isang hindi binanggit na lugar noong Enero 5. Sinabi ni Lagman, humarap sa mga alkalde ang isang staff ng isang kongresista na nagsusulong para sa Chacha. Sa nasabing meeting, binigyan ng mga alkalde ng mobilization fund at mga form na palalagdaan sa kanilang mga constituent. Sinabi ni Lagman na target ng grupo na makakuha at makapagpapirma ng 3% sa registered voters ng bawat distrito ng Albay kung saan naninilbihan ang mga mayor. Ang lalagdang residente ay bibigyan ng 100 piso ang bawat isa. 50% ng pondo ay ibibigay sa mga alkalde at mga coordinator. Sa impormasyon pa ni Lagman, nationwide na ang naturang hakbang at ang mga mababatas na miyembro ng iba't ibang partido ay napadalhan ng katulad ng forms para mapapirmahan sa mga residente. Iginit naman ng dating chairperson ng House Committee on Constitutional Amendments ang kahalagahan na maamyendahan ng konstitusyon para sa kabutihan ng bansa. Sinabi ito ni dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa gitna ng mga balitang merong mga tumututol sa isinusulong na pag-amyenda sa economic provision ng 1987 Constitution. Sinabi ni Garbin na dapat ding sagutin ni Congressman Edsel Lagman ang mga tanong kung bakit hinaharang nito ang pagbabago sa konstitusyon. Bagamat naiintindihan ng mga kongresista ang alalahanin ni Lagman, dapat niyang itama din ang ilan sa mga sinabi nito. Ayon kay Congressman Garbin, na isang magaling na abogado, may 37 years na mula nang ipatupad ang 1987 Constitution na bagamat nakatulong sa pag-unlad ng bansa, meron namang mga bahagi na dapat na baguhin bilang tugon sa pagbabagong nagaganap sa mundo. Iginit pa ni Garbin ang Republic Act 6735 o yung Initiative and Referendum Law ang siyang nagsisilbing implementing law sa pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ang tinutukoy umano ni Lagman na Santiago versus Comelec case na dinisyonsyonan ng Korte Suprema noong 1996 ay hindi nagsasabi na unconstitutional ang RA number 6735. Sa Lambino versus Comelec naman na mas bagong desisyon ng Korte Suprema, sinasabing ang Republic Act 6735 ay nakasunod para sa pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Diyos marhaingagan sa ating masuki dyan sa Gabao, Irusin, Sorsogon. Nagpahayag ng suporta ang League of Cities of the Philippines o LCP sa inisyatibong maamyendahan ng saligang batas. Ikinokonsidera ng LCP ang pananaw na kailangan ng pagbabago sa konstitusyon para makamit ang totoong pag-unlad at maipakita ang nagkakaisang lipunan. Ayon sa LCP, porsigido sila na itulak ang charter change dahil sa naniniwala silang ito ang daan para magkaroon ng maunlad, kapaki-pakinabang at matatalinong mga lungsod. Idiniin pa ng LCP ang panukalang pag-amyenda sa 1987 Constitution ay magdadala ng paglago at mga pagbabago na kinakailangan ng bansa. Isa naman ang patay habang 3 ang sugatan matapos mag-collapse ang ginagawa nilang bahay malapit sa ilog sa Quezon City. Kinilalang nasawi na si Elison Palarion, 39 anyos. Ginagamot naman si Carlo Villafranca, 23, at 2 iba pang trabahador. Base sa investigasyon ng Quezon City Police District, natabunan ng gumuhong struktura ang 4 na lalaki matapos lumambot ang lupang kinatitirikan nito
sa May Creek sa barangay Bahay Toro. Inabot naman ng mahigit 6 na oras bago na-recover ang katawan ni Palayron na natabunan ng mga debris. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, malapit na rin mag-Valentine's. Huwag nating kalimutan, meron pong available na mga supply ng tangerine chocolate ang mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong magniniyog na dati umaasalamat sa Kopra, ngayon, mga MSMEs na. Ayan. Kaya supportahan nun natin ang kanilang mga produkto. Available sa 0919-095-5935. Ang gagawin ho ninyo, mag-text ho kayo dyan para po sa inyong mga order. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino ba namang magmamalasakit sa mga Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Mahigit 10 variants po ang available ng tangerine chocolate at ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ayan, tangerine chocolate, produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Thank you kay Dr. Helen Tan. Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4. Hoy, kayo ba pagkagising ho ninyo, masakit ang ulo? Parang walang mood magtrabaho? Ayan, kulang ho kayo ng resistensya. Hindi po magandang tulog ho ninyo, kaya hindi magandang gising. Alam ba ninyo na ayon ho sa mga pag-aaral, ang sleep deficiency, puyat at stress, ang isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Kasi nga daw po, pagka hindi maganda yung tulog mo, hindi gumagana yung pagpapanumbalik ng sigla ng katawan. Hindi natitreat ng ating natural defenses ng ating katawan yung pong mga karamdaman na dapat sana ay mailabas sa pamamagitan po ng pagpapalabas ng mga toxin sa ating katawan. Kaya kinakailangan natin ng magandang tulog. Para magkaroon ng magandang tulog, nandyan po ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, ang Ultabio. Ang postbiotic po ay ginawa talaga ng mga dalubhasa sa Japan para matulungan po yung ating immune system na lumakas at malabanan nga po ang mga impeksyon at makatulong na magkaroon magandang tulog at sapat na lakas kinabukasan. Kaya ito po, rekomendado ng mga doktor dahil itong kauna-unahan na postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Ayun! Ngayon, kung may mga tanong pa ho kayo, mag-text kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Meron pong mga naka-standby dyan na mga medical expert. Sa panahon ng pagbabago, stressful na buhay, kakulangan ng tulog, kinakailangan natin ng kaagapay. Kaya po, nandyan ang Ultabio. Available po sa Mercury Drug Store, sa Zamboanga naman sa John's Pharmacy, sa San Pedro Laguna, sa Pasmed Pharmacy. At dyan po sa mga taga Davao, mga taga Cotabato, available yan sa Amesco Drug. Magandang umaga, Pilipinas! May mahigit 300,000 halaga ng shabu na samsam sa Caloocan. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Butag Kuya Angel na natibog ng Caloocan na pulis ang dalawang may runner ng illegal na droga sa Barangay 120 sa Caloocan, kung saan ay nasamsam ang 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Ayon kay Police Killer Ben Lacuesta, nilanmanan ng kanyang mga tauhan ang suspect na si alias Tanuno, 37 years old, at isang alias Jomar, 25. Ito'y taong residente ng Barangay 20 at Barangay 36 sa Caloocan. Gamit ng nagpagdapungan ng bayan ng shabu ang isang pulis, kung kaya't nasamsam ang shabu gamit ang 69 na pirasong taking tig 1,000 pesos ng iabot na suspect. Ito na ito pinasasan sa bahagi ng alley sa First Avenue, saka ito dinala sa higpilan ng pulisya. Muli manong namayagpag ang sa illegal na droga itong dalawang suspect, kaya patuloy ang pagbabantay sa naturang lugar ngayon ng mga otoridad matapos ang pandemya ay muling bumalik para magbenta ng shabu
sa asampa ng kaso nga paglabag ang balaya sa pag-section na 511 Republic Act 9165. Wala pa rin sa kanala sa Pilipinas, isa rin ako sa alas 23. Edwin Boque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, sexy actress na si Brandy Ayala. Ano yun? Baka kilala ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas! Mula sa pakalat-kalat sa lansangan, mula sa nanlilimahid na mga damit, mula sa maruming katawan at gusot-gusot na buhok. Ngayon, maayos na raw si Brandy Ayala. Si Brandy Ayala na sumikat way back 80 bilang sexy actress na kung saan ay nasiraan ito ng bait matapos di umano sa paggamit nito ng ipinagbabawal na droga. Pero matapos natin ilabas sa vlog at makita ng Heavenly Safe ay kinuha ang naturang aktres at dinala sa Cebu. Ngayon, good news! Maayos na raw na nakakausap ang naturang aktres na nasiraan ng bait. Well, napakagandang balita para sa umagang ito. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. Samantala, si Lloyd Zaragoza, convener po ng Democracy Watch. Kung ninyo natatandaan nung pong Biyernes, may binanggit po tayo na isang item na loan bidder, loan bidder ng Commission on Elections para po sa gaganaping eleksyon, ngayon pong sa 2025 next year yung midterm elections natin. Loan bidder. loan bidder ito ibig sabihin pagka ito'y diniklarang panalo, ito na yun yung gagamitin natin. Yung pong technology na ginamit ho ng Miro ng South Korea, sabi po ng Democracy Watch, dispalinghado din. Abay, magkaliwanagan nga tayo dito. Kasama natin si Ginoong Lloyd Zaragoza. Sir Lloyd, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Apo. Angelo. Apo. Yes, sir. Saan ang galing ho yung impormasyon ho ng Democracy Watch na ito pong Miro dispalinghado din naman pala? Well, yung impormasyon po na inilabas po natin sa statement ng Democracy Watch na tungkol sa system ng Miro system ay mababasa po rin natin sa mga news report at mga report rin ng mga ng sariling komisyon ng mga bansang kung saan ang provider ay si Miro na may mga pumalyang mga makina sila na ginamit sa halalan sa Iraq at sa Congo. So doon po natin binase yung ating statement na nakakabahala nga ito kung sakaling sila ang mapiling mananalong bidder para sa ating eleksyon. Sir Lloyd, teka muna. Congo. Yes, sir. Sa Congo. Congo yung gumamit. Tapos ano pa yung isa? Iraq. Sa Iraq po, kung saan at least mga 70% daw ay pumalpak yung mga makina. Nagkaroon ng problema. Teka muna. Lagyan buhay ito. Kung doon pumalpak, how much more dito sa atin? Di ba? I mean, yung mga lugar na rin, questionable pa nga transparency doon Di ba? How much more? Ano ba? Bakit na makukuha tayo ng dispalinghado pa? Ayun nga po ang kaya sinasabi natin sa ating statement na sana pag-aralan at masusing imbestigahan rin ng COMELEC ito dahil ito'y nakakabahala kung silang mapiling provider kung sa ating 2025 elections. Teka, bukod sa Congo at saka sa Iraq, saan pa ito nagamit? Nagamit ba ito ng Amerika?
mukhang hindi pa po dahil may 6 na bansang ginamit tong Miro system, and sa tatlong bansa medyo hindi maganda ang mga feedback at resulta na ayon sa ating pagsasaliksik. Galing wala bang ibang pwedeng mag-bid? Well, nung nakaraang bidding po nung December, si Miro na lang po ang natira, gawa ng si Smartmatic ay nagkaroon ng konting problema with sa COMELEC dahil hindi pinayagan base sa isang resolusyon ng Commission on Elections. So, anong balak ngayon ng Democracy Watch? Dahil mamaya yata yung opening ng bid documents, di ba? Yes, sir. Meron po ulit second round ng bidding after the failed bidding nung December. Oo. And ang Democracy Watch kasama ng other election watchdogs ay kasama sa pag-oobserba at titingnan rin po natin kung ano ulit ang mangyayari mamayang umaga sa bidding ng COMELEC. What happens kung halimbawa, kasi di ba may time frame kasing hinahabol ang COMELEC, ano ha? Yes, para mapaghandaan yung halalan. Para mapaghandaan yung halalan. So, anong mangyayari mamaya kung halimbawa sabihin nilang, eto na yung winner natin, eto yung nanalo, kasi lone bidder. Ito yung i-adapt natin na sistema? Yun nga po, yung gusto nating yun po ang gusto nating sabihin sa COMELEC na sana bago natin kung ideklara na sila nga yung nanalo or sila nga yung gagamitin na provider, tignan muna yung performance also nitong mga kumpanya na nagbibid para naman hindi tayo magka-aberya o magka-problema sa darating na halalan. Dahil nakakabahala po yung ganong mga reports na nakita natin or na nabasa natin sa ibang bansa na puro medyo pumalpak itong mga sistema na ginamit ni Miro. Lloyd, alam mo, nagugulat ako ha. This is a very sensitive issue. Kasi sinasabi nga natin na kaya questionable si Smartmatic dahil sa mga rig election results, ano ha, kaya may mga question sa kanya, kaya nga dinisqualify, ano ha. Pagkatapos ngayon, magpapabid tayo sa isa pang sistema na hindi nga nasubok ng iba pang malalaking bansa. At dun sa mga bansang sumubok, dispalingado naman. Wow. Saan tayo pupulutin ito? Tsaka, bakit ngayon lang lumalabas ito kung kailan malapit na yung opening ng bid sa Sir Lloyd? Well, yung statement po namin, actually nilabas po namin ito as early as nung natapos yung bidding nung December. So dahil alayatang pumansin. Dahil po siguro at that time nasa Christmas mode ng mga tao. Mali ang kasi nilabas po namin December 22 yung aming statement, and then karoon ng pick up sa mga ibang mga media entities. And then ito na nga po yung kahapon hanggang itong nung weekend medyo dumami yung pick up nakakapansin. ng nakakapansin na itong nilabas nating statement. Pero ang inaano nga ho natin, yun nga, sana masusing pag-aralan, masusing investigahan rin ng Commission on Elections yung performance ng Miro kung sakaling sila man yung magiging mapiling bidder, gawa ng base sa experience natin nung nakaraang buwan, sila lang ang mag-submit ng bid. Ang pinag-uusapan po natin dito is the very cornerstone of our democracy, kung saan yung confidence dapat ng mga bumoboto
ay walang agam-agam na para hindi po tayo magkaroon ng political instability. Anyway, Sir Lloyd, makipag-ugnayan kami dahil alam ko tututok din kayo mamaya doon sa pagbubukas ng mga bid documents. In the meantime, maraming salamat for joining us. Thank you. Maraming salamat po. Apo, magandang umaga. Si Lloyd Zaragoza, isa po sa mga convener nito pong Democracy Watch. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi biro yun. Bantakin ho ninyo. Ito pagka nagkataon, di ba? Teka muna. Dapat siguro talaga magkaroon tayo ng... asan ba yung iba pang mga bidders nung nakaraan? Di ba? Bakit iisa yung nag-bid? Ay, sus, may Ginoo. Kaya medyo nakababahala itong mga ganitong klase ho ng mga development dahil para bang natatabunan lang ho yung balita tapos all of a sudden mabubulaga tayo tapos malalaman natin iisa lang ang nagbid. Wala tayong choice kasi yun lang ang nagbid. Ay ano ba naman yan? Magandang umaga ho sa mga taga Maryland, USA. Magandang umaga din po sa mga taga Papua New Guinea. Aba, si Tata Saladaga ay nandyan sa Mount Hagen. Magandang umaga, Pilipinas! Doon sa mga kababayan natin dyan sa abroad, baka naghahanap kayo ng investment. Ito, napakagandang investment. Mga proyekto po ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon. Partikular na yung Sibera Mabalacat, Sibera Maculor, at Samira. Abay, matakin ho ninyo. Ito na po yung pinakamurang ready for occupancy project. May easiest term na 5% down payment, na pwede pang gives, pwede pang hulugan. At ang good news, hanggang January 15, hindi ho nila paiiralin ang price increase. Ayan. So after January 15, may price increase na. Ay, sus, may habol na ho kayo. Kaya lang, 500 units na lamang po natitira. Ngayon, kung ngayon pa ho kayo hahabol, may chance pa kayong manalo ng trip for two to any Asian destination where your dart lands. Sali na ho kayo. Matakin ho ninyo, nagkabahay na kayo. May libreng 342 pa. Tawag ko kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Engineer Ray, good morning! Alas 5 na ng umaga. Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, balik tayo sa mga balita nilagdaan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Republic Act 11976, kilala sa tawag na Ease of Paying Taxes Act. Ang bagong batas ay kabilang sa priority legislation ng Marcos administration. Sinusuporta nito ang 8-point socio-economic agenda ng Pangulong BBM sa pamamagitan ng pinahusay na revenue collection upang mapalakas ang ekonomiya at social development. Aamyandohan nito ang ilang seksyon ng National Internal Revenue Code of 1997 para ma-update ang sistema ng pagbubuwis sa bansa. Si Rhea Torres muna ng Pag-asa, kasama na natin ang nababanggit natin kanina. In the next 3 days, may mga lugar na makakaranas sa mga pag-ulan. Rhea, good morning. Yes po, good morning din po sa inyo. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Sa update po muna sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Patuloy pa rin po yung epekto ng shear lines sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Kaya asahan po natin ngayong araw yung maulan na panahon sa bahagi naman po ng Bicol Region at Quezon. So, expected po yung maulap na papore na may kasamang kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala yung hangin-amihan naman po, patuloy pa rin nakaka-apekto sa nalalaming bahagi ng Luzon. So, malaking bahagi po ng ating bansa, makakaranas pa rin po ng maaliwalas na panahon. Ngunit sa may area naman po ng Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, dulot naman po yung epekto ng easterlies, makakaranas din po sila ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. So, mostly yung nalalabing by areas naman po sa ating bansa, kasama po dyan Metro Manila, mostly mga isolated na mga pagulan na mararanasan ngayong araw.
At sa mga susunod na araw po, dahil wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, makakaranas naman po tayo ng maaliwalas na panahon, although increased frequency lamang po ng mga thunderstorms sa bahagi ng Visayas at Mindanao or eastern sections ng Visayas at Mindanao. And patuloy din po yung epekto ng shear line sa may Bicol region pati na rin sa eastern Visayas. So asahan pa rin po natin magiging maulan ng panahon bukas sa may bahagi naman po ng mga nabanggit na lugar. Wala po tayo nakataas na gale warning sa kasalukuyan. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa mga baybayin ng Luzon dahil nasa katamtaman hanggang sumaalon pa rin yung karagatan po natin sa mga baybayin ng Luzon area. At sa agwat naman po ng temperatura ngayong araw, for Metro Manila, maglalaro mula 24 to 30 degrees Celsius, 16 to 26 sa Baguio City, 24 to 30 degrees Celsius para sa Legazpi City, 26 to 32 degrees Celsius sa Metro Cebu at sa Metro Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat, Rhea Torres, mula po sa Pag-asa. Doon sa mga lugar na inaasahan natin ng mga pagulan, iba yung pag-iingat hong kinakailangan, ha? Dalawa naman ang formulation ng Pamil Alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung Pamili 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households, ha? Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Pamili, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol, ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit sa lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magsisimula ng mag-alok ang University of the Philippines ng Disaster Resilience Courses ngayong buwan. Bukas ang courses na ito, partikular sa mga crisis manager, climate action risk professional, disaster risk reduction practitioners. Binigyan din ni UP President Angelo Jimenez sa climate action ang greatest moral imperative ng henerasyong ito. Kung kaya't sinimulan na nilang i-offer ang naturang kurso. Magsisimulang magbukas ang course na ito online sa Open University ng UP January 15, 2024. So Open University muna. Paano yung practical skill? Diba? Kasi importante rin ho yung actual na practical skills na matututunan pagdating po sa disaster response. Tatandaan ko tuloy si Professor Rose Pelesiano. Prof. Rose, nasaan ka ngayon? Alam ko, nandiyan ka sa Amerika, ha? Yung baby ho ninyo, finally, isa na pong programa, isa na pong kurso dyan po sa UP. Ilang taon bang ginagawa ito, ha? Bago pa ho mag-COVID, may ganitong kurso na. Kaya lang, subject pa lamang, elective pa lamang. Dyan po sa UP Diliman. Prof. Martin Aguda, maraming salamat. Kay Reggie Cruz, maraming salamat. At sa lahat kay si Louis Domingo. At doon ho sa mga matnalas na dating PNP chief natin na nung siya kapitan pa lamang o major pa lamang kasama din ho sa programang yan ng pagtuturo sa mga estudyante ng disaster resilience. Magandang umaga, Pilipinas! Ma'am Rose, congratulations, ha. Yung baby ho ninyo finally ngayon po ay isa ng kurso. Mga pelikula ng Metro Manila Film Festival patuloy na ipalalabas sa mga sinihan. Buti naman. Hindi ko pa napapanood yung Gumburse. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie. Maganda ang balitang inilabas ng Executive Committee ng MMFF 2023 kagabi kaugnay sa Metro Manila Film Festival dahil sa ibinalita nga ng MMDA Acting Chair
Dickman at MMFF Overall Concurrent Chairman Attorney Don Artes na i-extend nila ang showing ng 10 pelikulang kalahok sa MMFF. Bunso dito ng napakaraming request na natatanggap nila na dapat daw ay i-extend ang showing nito sa mga sinihan. Dapat ay natapos na ito kahapon January 7 pero ang dami pa rin nanood sa mga pelikulang kalahok, lalo na sa top 5 top grosser na pelikulang Rewind, Malyari, Gumburza, Firefly at Family of Two. Maganda pang balita nito ay umabot na ito sa 1 bilyong piso na malaki ang diferensya sa kinita nung nakaraang taon na naka 500 million pesos lamang. Kaya nag-decide silang i-extend na ito at sa mga may hawak pa raw na season pass ay pwede pa raw magamit hanggang January 14. Bahagi ng pahayag ni Attorney Artis na ipinost sa Facebook account ng MMFF, "We at the MMFF would like to express our deepest gratitude to all who have supported us and watched the movie entries, particularly those who requested for the MMFF movies to extend beyond its original run." End of quote. Kaya binigyan pa nga ito ng 1 linggo at pati na rin ang paggamit ng season pass. Kaya magandang senyalis raw ito na bumalik na nga ang interes ng mga tao sa panonood sa sinihan ng ating mga local films. Basta maganda lang daw ang pelikulang ipinapalabas, tsak natatangkilikin ito ng mga manonood. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. In fairness sa mga producer, talagang nag-level up ho yung production nung pong mga pelikula. Pang world class na rin ho talaga. No, ha? Kaya kung kayo may oras mag-Netflix, punta rin ho kayo ng sinihan. Tangkilikin po yung mga pelikulang ginawa ng mga magaling nating mga artist. Ayan. Ngayon, doon sa mga gustong umiyak, may pagkakataon nyo yan. Panoorin po yung mga pelikulang makakatulong sa inyo na umiyak. Alam ba ninyo na ayon ho sa mga pag-aaral, ang pagpigil pala ng pag-iyak at pretending na okay ka lang kahit na ikaw hindi ho magandang kalagayan, yung pong stress napupunta sa iyong utak. Kaya dapat ilabas mo yan. Bago makapag-move on, cry. Because crying keeps you healthy. May mga lalaki ka minsan ayaw umiyak. Baka daw sila masabing weakling. Hindi Pag-iyak ho, paglilinis din ho ng sistema ng natin, yung mga tear glands natin. Gagawa naman ng recognition system ang Department of Interior and Local Government Unit upang ma-monitor at mabigyan ng pagkilala ang pinakamalilinis na mga barangay sa bansa. Ito'y bilang bahagi ng kalinisan program na inilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pakikipagtulungan ng Department of Local Government o Department of Interior and Local Government noong Sabado. Kaugnay nito, nananawagan naman si Interior Secretary Benhur Abalos sa mga LGU na mag-invest sa solid waste management at ecological practices upang mapanatili ang kalinisan ng komunidad. Inimog din niya ang mga otoridad na magpasa ng mga ordinansa na magpaparusa sa sinumang mahuhuling nagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar. And speaking of paglilinis, alam ba ninyo yung sunflower? Yung sunflower, akala natin ordinaryong bulaklak yan pero ayon ho sa mga dalubhasa, yung palang pagtatanim natin ng sunflower, nakatutulong para luminis ang ating lupa. Nagpo-produce siya ng mga chemical na kayang tanggalin yung mga heavy metal sa lupa. Ganyan ho ang bisa ng sunflower. Ayan. Kaya kung gusto nyo pagandahin ang inyong paligid, magtanim ng sunflower, lilinisin pa niyan ang inyong lupa. Magandang umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan, 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champions! Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama natin ang isa ho sa mga kinikilalang guro pagdating ho sa pamamahala po ng Kabanang Bayan. Si dating Finance Secretary Gary Tevez. Sec, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga, Angelo. Buti naman. Salamat po. Kayo. Apo.
Medyo nagkaroon kami ng interest doon sa nabasa naming column ho ninyo na lesson on catch-up development. Dahil ito tumatalakay kung paano umangat ang mga kapitbahay natin. Ano ho? Can you elaborate? Ano itong catch-up development na Sec. Gary? Yeah. Yung catch-up development, isang description niya ng mga mga ekonomista na paano umangat nga yung ibang mga bansa at nagkalapit sila sa kanilang economic growth or development sa ibang developed countries, no? Nabanggit nga ninyo dito sa Asia para mas madali ma-capture o maintindihan yung kapitbahay natin. Oo. Dati ang South Korea, mas una pa tayo. South Korea, mas developed tayo. Talaga? Ngayon, ang South Korea isang developed country na. Uh-huh. No? Pilipinas, developing pa rin. At kino-compare pa rin ang ating sarili sa ating mga kasamaan dito sa ASEAN. No? Okay. ASEAN. Ano ginawa ng South Korea? Ang South Korea, nagkaroon sila ng desisyon na magkaroon sila mga industriya ng mga steel, mga shipbuilding, no? Tapos talagang sinuportahan nila yung mga tinatawag nilang conglomerate, no? Mga malalaking negosyante, sa paraan ng mga special loans, subsidies sa kanilang exports, saka sa mga fiscal incentives from 1960 hanggang 1980, no? 20 years. 20 years sustained yan po ng ating ng gobyerno ng South Korea. Highly mineralized ba ang lupa ng South Korea? Mas ano pa nga tayo, mas marami pa tayong resources, no? Pero nagkaroon silang desisyon na ipo-process nila yung kanilang mga minerals. Tayo naman at that time ngayon ini-export lang natin yung lupa. Raw material. No? Hindi nga raw material, lupa nga eh. Anyway. Di ba? Pagbenta mo ng lupa, nandun yung iba pang mga rare minerals at saka yung mga high value products. Ano? Pero ano nangyari sa National Steel Corporation natin? Meron na tayo dati nun eh. Yes. Unfortunately, hindi magandang pag-manage siguro. Nagkaroon na bankrupt yung steel corporation. Kaya kailangan tutok talaga. Kung may suporta man lang sa gobyerno, kailangan gobyerno din. Kailangan ma-sustain po ng tutok sa mga sinusuporta nilang mga negosyo. Okay. No? Sec. Gary, South Korea yon. Alam natin kung gaano ka-improve ang South Korea. Vietnam, kagagaling ng Vietnam sa gire. Yes. Ang Vietnam naman, ganito nangyari. Meron silang mga economic policies na again, sinustain ng gobyerno. No? Dati sirado yung Korea, yung closed economy ba? Hindi sila nag-imbita ng mga foreign investor, pero nagbago sila kagaya ng China. Binukas nila ng kanilang ekonomiya, open sila sa mga foreign investors. At kagandahan ng ang diferensya ng Vietnam at China sa Pilipinas, totalitarian sila, authoritarian. Kaya nila magdikta. Kaya nila magdikta. So, mas mabilis ang desisyon at saka pag-implement ng kanilang mga policies. No? Okay. Dito, ang malaking bagay sa atin yung due process, no? Mga democratic, kaya umaabot sa mga korte yung mga kaso natin. Kaya pagka nagbubukas ka ng kalye at ayaw nung may-ari, wala kang magawa. Diba? Yeah. Kaya medyo matagal ang ating tumataas yung project cost, kaya magiging hindi ganado ang mga investors paglagay ng negosyo dito kasi napakabagal, no, tsaka tumataas yung project cost. Pero Sec. Gary, isa pang napansin din namin sa Vietnam nung pumunta kami doon, nagbabasa ang tao. It's a reading population talaga. Diba? Although hindi natin nabanggit sa ating column yan, naalala ko po na importante talaga yung education. Kasi naalala ko high school pa kami, Angelo, hindi
mid-50s, talagang kino-compare natin palagi tayo sa Japan eh. Second tayo sa Japan. Tsaka naalala natin na talaga maganda yung ating education sa public schools pa, no? Then, ako nag-aaral ako sa Ateneo, kasama namin mga estudyante galing sa public school. Kala namin, kayang-kaya namin sila. Yung pala, na-embarrass po ako na galing ako sa Ateneo grade school, natalo kami na sa mga nag-aaral sa public school. Public no? school. Kaya nag-aaral na rin kami ng gusto kasi hindi namin akalain ang kaganda. Maganda pala ang quality and education ng ating public school, no? Kaya there's a correlation. Nagkakatugma yung quality ng education sa economic progress. In fact, ang Thailand, ang hari ng Thailand, ito naman sa mga impormasyon na basa din natin, noong 1986, ang ginawa ng hari ng Thailand, nag-hire ng sangkaterbang teacher galing sa Pilipinas, nagturo lang ng science at math at English. Yes. Kaya tingnan mo ngayon, nasa ng Thailand? How are we compared now to Thailand, Sec. Gary? Thailand is much more developed than us. Sa 10 members ng ASEAN, number 4 ang Thailand. in terms of tinatawag nilang per capita income or per capita GDP. Hindi lang sa education pero sa agriculture, hindi ba? Mga Thai dito nag-aral sa Los Baños. Nag-aral na sa Los Baños kung paano magproseso ng nata de coco. Ngayon sila nag-i-export ng nata de coco sa buong mundo. Number 1 sila sa agriculture. Sa prutas, lalong-lalo na, sa processed fruits. So, yun, talagang tutok, they took advantage sa mga available sa atin. Pinick up nila yung pwede nila i-implement sa kanilang bansa. Unfortunately, hindi tayo na-correspond kagaya nila. Okay. No? So, moving forward, Sec. Gary, how can we develop, how can we put up catch-up development sa Pilipinas? Ano yung kailangan gawin? Well, kailangan i-combine na rin natin ng kung anong mga nangyari sa ating mga kasamahan sa ASEAN. Kailangan nabanggit nga natin yung ating mga resources, mineral resources, in-export natin. Kailangan magkaroon tayo ng more processing facilities dito, no? Hindi lamang sa manufacturing, kundi sa ating agriculture, hindi masyado tayo nagpo-process, para mas mataas ang value ng ating mga in-export, Angelo, no? Saka magkaroon tayo ng more foreign exchange. Sa mga nakaraang taon, palagi tayong mayroong trade deficit, mas malaki in-import natin kaysa sa in-export natin, no? Tapos, meron tayong konting dahan-dahan mga basic industries. Kagaya ng Korea, nagkaroon silang steel industry and therefore nagkaroon silang mga processing plants all the way down, no? Tapos kung pagbubukas din ng ating ekonomiya, although meron ng konti, pero tayo lang ang bansa sa Asia, Angelo, na nire-restrict pa rin natin ang investments ng mga foreign investors dito sa Pilipinas. No? So, short of saying, Sec. Gary, pabor kayo na magkaroon tayo ng chacha, pero economic provisions yung dapat lang napakialaman. Only. Wala nang iba. No? Kasi pwede naman gawin yan kung talagang gusto ng ating Pangulo na meron signal sa kanila na magkaroon tayong chacha, pero only pag tanggal na mga restrictive economic provisions sa Constitution. No? Tsaka gawin na lang sa Constituent Assembly yan kasi mas hindi magasto kaysa sa Constitutional Convention. No? Tsaka madalian din. No? Kunyari, di ba may session, may say 4-day session o 3-day session, at least 1 day ang session na yan ay devoted sa pagtapos ng ating removal of the restrictive economic provision. So, ang sinasabi nyo, yung catch-up development na ginawa ng Indonesia, ginawa ng Vietnam, ginawa ng Thailand, ginawa ng South Korea, pwede natin gawin? Pwede
pwede. Tutok lang talaga yan, tsaka focus talaga no, Okay. ng ating mga leaders. No? Oo. Tsaka kailangan i-encourage din nila yung ating mga local investors kasi marami tayong mga paraan na dapat even our domestic investors can come in pero masyado pa rin restrictive yung yung PPP, public-private owners partnership, no? Kailangan kasi kapos ang pera ngayon ng ating gobyerno. Kailangan i-focus yung resources niyan sa nabanggit mo kanina, education, sa health. Pero yung sa mga infrastructure, dapat ang local and foreign investors na talagang ang sumuporta niyan no? Pero we have to really encourage them to come in, no? Okay. Ang right of way problem, problema talaga yan, no? Okay. Ang mga private investors pa rin ang bumabayad din para mapabilis lang no? Sec Gary, thank you for sharing those wisdom. Sana nakikinig. Alam ko nakatutok sa atin Malacanang tawagan ho ninyo si Sec Gary. Gising na ho ito ng maaga para makakuha tayo ng mga insights mula sa kanya. Actually, hindi ako talaga tinatawag na day worker. Madaling araw kung magtrabaho na night hanggang madaling araw. For you and for other para sa kung makatulong tayo sa pagtalakay ng konti sa ekonomiya, I'm prepared to share some of our experiences and observations. Anyway, Sec Gary, thank you. Maraming salamat again for joining us. Thank you. Happy New Year. Si dating Finance Secretary Gary Tebesco. Yung catch-up development na nangyari sa mga kalapit bansa natin, hindi naman imposible. Diba? Basta tama ho si Sec Gary. Focus lamang. Ito bigyan ko kayo ng example. Ngayon po, ipinagdiriwang natin ang Philippine Tropical Fabrics Month. Alinsunod po sa Proclamation number 3130 of 2012. Kahapon, nakausap po natin ang direktor ng Philippine Textile Research Industry. Ang pinag-uusapan ho dito, hindi na ho yung mga apparel na lang. Kasi mahirap naman tayo makipagkompetensya sa mga ibang mga bansa. Pero isang nakapukaw ng atensyon sa atin, yung ginagawa nilang mga textile na pwede sa mga upuan. Sabi nga niya, itong paligid ng yung mga ginagamit nating mga acoustics dito, for acoustics, o sa mga upuan natin, pwede ho itong i-produce na ang gamit na raw material, saging at kawayan. Yung puno ng saging, basura yun farm waste yun di ba? So, meron na hong mga technology ngayon na available. Anyway, nangako naman sa atin si Director Director Julius Lianio na makakausap natin siya sa mga susunod na araw. May mga LGU naghahanap kayo ng investment. Ito ho magandang opportunity. Lalong-lalo na kung yung lugar ho ninyo maraming kawayan o kaya marami pong saging. Ang kawayan po kasi actually damo yan di ba? Pero ngayon, itinuturing na po siyang high value crop. Di ba? Tinanong ko, magkano ho bang magiging investment para ho sa pagtatayo ng isang pabrika para makapag-produce ka ng textile galing po sa kawayan? Hulaan niyo magkano? Kasi kayang-kaya ng setup 7 million. 7 million pesos. Sabi ko, teka muna. Hanggang 10 million ang setup ng ng Department of Science and Technology. Di ba? May shared service facility ang DTI. Baka kinakailangan lang ho talaga na iintindihan ng mga LGU natin yung mga programa na pwedeng pakinabangan ng kanilang mga kababayan. Magandang umaga, Pilipinas! Naalala ko na naman tuloy yung tangerine chocolate. Kaya yung ginawa ni Dr. Helen Tan. Hindi pa ho governor si Dr. Helen Tan. Nung gawin niya po yung pagtatanim ng kakao sa ilalim po ng mga nyugan. Kasi ang layunin po nito, mapalakas ang production ng mga ng mga magsasaka, hindi lang mga magniniyog. So, binigyan ng dagdag na pagkakakitaan. Kinuha yung magagandang planting material ng kakao galing Davao, itinanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, bukod ho sa kopra, nagpo-produce na ho sila ng tangerine chocolate. Yung iba't ibang, may mahigit 10 variants po ito, Yung raw material ng ibang mga variants, ginamit din po o galing din po sa mga magsasaka. Abay, mantakin ho ninyo kung ganun ho lahat ng mga programa natin geared towards
something productive na po pwede yung ibenta, locally and internationally, malaking tulong po yan. Hindi lang po sa mga magsasaka, kundi sa ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! O teka, nakakalimutan ko. Ito yung number, 0919-095-5935. Dahil sabi nga po ni Dr. Helen Ten, tangkilikin natin ang gawang atin. Tangkilikin natin ang produkto ng mga magsasaka, ang gawa ng ating mga MSMEs, dahil ito ang magpapalakas sa ating ekonomiya. 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion! Sa na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, huwag niyong sirain ang mood niyo, ha? Huwag niyong sirain ninyong araw dahil lang pong kulang hukay sa tulog. Aba, sa panahon ho na stressful ang buhay, kailangan natin ang kaagapay para malabanan po natin ang iba't ibang masakit, gaya halimbawa sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Karamihan ho niyan, epekto ho ng sleep deficiency o kakulangan ng tulog. Kaya para magkaroon tayo ng magandang tulog, magandang gising, kailangan natin ng magandang tulog. Yan ho natin kaagapay ang kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas, ang Ultabio. Kaya po ito rekomendado ho ng mga doktor at ang kauna-unahang rehistrado ng Food and Drug Administration. Ang gagawin lamang ho ninyo para ho sa karagdagang impormasyon, mag-text po kayo sa 0917-110-6580 para alamin ho ninyo kung ano pang mga benefits ang ibibigay ho sa inyo ng Ultabio. Available po sa Mercury Drug Stores, dito po sa Metro Manila at sa buong Luzon, sa San Pedro, Laguna, dyan po sa Pasmed Pharmacy, sa mga taga Davao at mga taga Cotabato, sa Amesco Drug, available din po siya, at sa Zamboanga, sa Joann's Pharmacy. Sa panahon ho na stressful ang buhay, kailangan natin ng kaagapay, yan po ang tulong ho sa atin ng Ultabio. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagtatakda ng Suggested Retail Price o SRP sa bigas. Ito upang mapanatili ang abot-kayang presyo sa gitna ng patuloy na pagmahal ng bigas sa mga pamilihan. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng DA, sinisimula ng hakbang kaugnay ng SRP kabilang ang pagsasagawa ng konsultasyon sa mga stakeholder. Sinabi pa ng opisyal, hindi pa nito masabi kung magkano ang itatakdang SRP sa bigas. Depende ito sa iba't ibang salik bago isapinal ang impormasyon at isa publiko. Samantala, teka muna, kasama na natin si Congressman Pido Garbin ng Ako Bicol Party List. Isa ho ito sa magagaling na abogado ng Congress. Ang sinasabi kasi, may mga naging ruling na ang Korte Suprema laban po sa People's Initiative. Kong Pido, magandang umaga po sa inyo. Maraming aga. Diyos maraming aga. Diyos maraming aga, Kong Angelo, and morning sa lahat ng tagapanood at tagapakinig na inyong programa. May sinite kayong ruling nabanggit ko kanina doon sa news item na binasa namin. May sinite kayong ruling na hindi na may bagong posisyon na ang Korte Suprema sa issue ng People's Initiative. Well, tama po kayo. That's a landmark ruling doon sa Lambino case na 10 na justices ay idiniklara na yung Republic Act 6735 is sufficient as a enabling law for the implementation of People's Initiative. That is the 2006 ruling of the Supreme Court po. 2006 ruling. So, mas recent yan kaysa doon sa sinasite ni Congressman Ed Silagman. Well, abandon na po yun. Siguro yung libro niya, yun pa yung nakapalaman. Pero yung mga bagong libro ngayon, yun na yun yung sinasaad. So, nabasa niyo po siguro yung outdated na libro. Padalhan niyo siya ng kopya. Teka muna, para siguro magkaliwanagan din ang lahat, ang gagawin lamang ng Kongreso ay economic provision. Well, tama po, gaya ng ating pinanukala nung tayo ay chairman ng Committee on Constitution and Amendments, ang ating isinulong ay yung pag-amenda ng restrictive economic provisions sa ating Constitution. Pero ang nangyayari ngayon sa baba,
yung nagkakaroon ng signature campaign ay patungkol ito sa People's Initiative kung saan gusto nila amendahan yung saligang batas sa pamamaraan ng pag-amenda ng konstitusyon. Through People's Initiative. Through People's Initiative po. Wala naman siguro magiging away doon kasi lahat naman, kanina kausap natin si dating Secretary Gary Teves, sabi niya yung catch-up development mangyayari lamang yan kung talagang babaguhin natin yung mga economic provisions ng saligang batas dahil napag-iiwanan talaga tayo ng ating mga kapitbahay. Kaya lang, sa Senado kasi ang version nila extension of term. Wala akong gano'n naman na pinag-uusapan. I think that's premature to say na gano'n na ang panukala. When the 18th and 19th Congress proposed for an amendment to the 37-year-old charter, ang lahat ng kapalaman doon ay economic provisions. So, ang focus lang talaga is economic provision. That, Okay. I know po. Yun ang aking pagkakaalam. Kasi pati yung League of Cities and League of Cities of the Philippines, ganun din yung posisyon nila. For as long as economic provision yung pakikialaman natin para makapasok yung mga foreign direct investments mas dumami, yun yung ating galawin, Wag yung pagpapahaba ng termino ng kung sino-sino. Diba? Kasi nga naman para bang masyadong self-serving. Well, tama po kayo, and yan ang talagang tutok ng ating mamamayan Filipino is to open up our economy in order maikayat yung mga namumuhulang malalaking kapital, not only to bring capital but also to create job opportunities and technological transfer. Kumpido, kung halimbawa ang True People's Initiative, dadaan pa rin sa referendum? Yung Tama pagbabago? po kayo kasi palagi natin sinasabi na ang taong bayan ang totoong pagmamay-ari ng ating saligang batas ng ating konstitusyon. So any proposal approved either by the Congress or Constitutional Convention shall be referred to a plebiscite. Sa isang plebisito na kung saan mag-a-approve pa rin ay ang the sovereign Filipino people is the true honor of the Constitution. Hindi yun ang People's Initiative. Ang sinasabi natin, itong initiative na ginagawa ng mga lokal na pamahalaan is para himukin lang ang Kongreso na gawin ito through People's Initiative. Tama ba yun? Ang aking pagkakaalam sa baba ay nagagather na sila ng signatures to comply with the constitutional mandate na magkaroon ng 3% for every legislative district and 12% nationwide. So yun ho ang kanyang. Kaya dito sa Albay, yung League of Municipalities supported the conduct of People's Initiative. But who will drop the changes? Kongreso pa rin? Hindi ho. When you speak of People's Initiative, this is solely the initiative of, kanya-kanya. May mga NGOs, meron din ito, yung move ng League of Mayors, League of Municipalities, at sila mismo yung gumagalaw sa baba para himukin yung mga tao na suportahan yung People's Initiative. And as to the proposed amendment, alamin ho natin. Kung ano yung magiging laman nung amyenda. Okay. Sige. Anyway, kung tawag kami uli for more clarifications pagka kinakailangan. Thank you. Salamat, Angelo. Magandang umaga. Mabalos. Maraming salamat po. Dating Congressman Pido Garbin ng Ako Bicol Party List, dating chair po ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Laws ng Kongreso. Maganda umaga, Pilipinas! Nais naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makausap si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Sa kanyang press conference sa Davao City, sinabi ng dating Pangulo na gusto niyang kausapin ang Pangulong BBM tungkol sa isyu ng SMNI. Ayon po sa dating Pangulo, matagal na niyang hindi nakakausap si Pastor Apollo Quigbuloy tungkol sa isyu, ngunit nais niyang tulungan ang religious leader dahil naapektuhan na ng husto ang kanyang programa. Sinabi pa ng dating Pangulo, isang araw magsasalita siya hinggil upang ipagtanggol si Pastor Quigbuloy, kundi upang magsalita kung ano ang mga nangyayari. Nagpahayag naman ang kahandaan ang Pangulong BBM na makipag-usap sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chaloy Garapil, laging available ang Pangulong BBM kay dating Pangulong Digong. Sinabi pa nito na kukontakin na ng Pangulo si Mayor Digong upang imbitahan kung nais talaga ng dating Pangulo na sila ay magkausap pa. Inaalam na ng Energy Regulatory Commission ang mismong pinagmula ng malawakang power outages naman sa Panay Island. Sinabi ni ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta, una nilang aalamin kung bakit nagkaroon ng unplanned outages at kung may problema sa mismong planta o linya nito. Sa ngayon na niya, inaasahan tatagal pa ang kanilang investigasyon ng 1 hanggang 2 buwan. Kailangan po makita natin kung saan talaga yung problema. Otherwise po, para po tayong shotgun, di ba po? Pag naghahanap tayong solusyon. Kailangan po, at this point in time, very surgical na po din yung approach natin sa paghanap ng solusyon. Kaya po, importante na kita natin lahat ng impormasyon, kita natin lahat ng roles ng mga respective parties during this that crucial period of time, the 2-hour window, and then not just from NGCP but also from the generating company. Kasi po, yung mga planta po nila yung bumitaw. So titingnan po natin, at ba kayo bumitaw? Kayo ba yung nagka-problema o nagka-problema pa sa Samantala, kasadong maghain naman ng resolusyon si Senator Amy Marcos upang kalkalin ang nangyaring blackout sa Panay Island. Ayon kay Senator Amy, layon nito na matukoy ang tunay na sanhi ng power outage na nakaapekto sa 4.5 million na mga mamamayan ng Negros o ng Panay Island. Pumornada sa maraming kabuhayan at naging sanhi ng pagkakasakit pa ng ilang residente. Binigyan din ng senador na hindi dapat maranasan ang ganitong problema sa pagbubukas pa lamang ng bagong taon. Sa gitna niya ng paninisi sa power plant tripping, naiwasan ang problema kung nakumpleto ang Cebu-Negros-Panay Backbone Project ng long-term solution para sa krisis ng enerhiya sa rehiyon. Ikinababahala din ni Senator Marcos ang kakayahan ng power company sa bansa na magpasok sa pagpasok ng summer season at anya'y baka mas malala pa ang ating maranasan. Samantala, pasok naman ang kapatid ng Pangulong BBM sa top 5 ng pinakabagong 2025 senatorial survey ng last quarter yata ito senatorial survey ng Octa Research Group. Piniyado ni Senator Marcos ang pang-4 hanggang pang-5 pwesto matapos makakuha ng 42% voting preference. 49 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Ay, Ramil Evangelista ng San Miguel, Bulacan. Kumusta ka na ha? Kumusta rin ho yung mga taga San Miguel? Hindi na bang mabaho dyan sa inyong lugar ha? Ang reklamo ho ng mga residente, nawawala daw yung 20 million yata nila na budget para sa koleksyon ng basura. Kaya nung magbagong taon bagong taon, mabantot na paligid ang sumalubong sa kanila. Baka galingan ha. Tsaka yun daw Special Education Fund for teachers Mayor Chongson. Hinahanap din daw ho ng mga teacher. Magandang umaga, Pilipinas! Worry pa more! Lalaking wanted sa kaso dahil sa 2 counts ng rape pa. Nating bug naman ng PNP Valenzuela. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23 Edwin. May buntag Kuya Angel, timbog sa kamay ng Valenzuela Police ay isang lalaking wanted sa kasong 2 counts of rape sa Molina Estate sa 20 Reales, Valenzuela. Ay dito kay Police Colonel Nestora Jr. agad na aresto suspect na si alias Florencio, 24 years old, makaraang lumutang sa kanyang dating tinitirhan. Bigla umanong naglaho itong suspect nang malamang kinasuhan na siya ng naging biktima.
Inares ng suspect makarang matanggap ng Valenzuela Police ang inisyong warrant of arrest ni Judge Evangeline Mendoza ng RTC branch sa Valenzuela sa kasong 2 counts of rape of Republic Act 91 of 7610 amended by RA 11648. Wala pa rin sa kaunang sa Pilipinas, DZRH, ako si RX23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Ay, teka muna, batingin ko muna si Assistant Secretary Marcos Lacanilao ng belated happy birthday. Mula po ito sa Office of Civil Defense. Ano ha? ASEC, belated happy birthday. Binabati ka ni General James Brillantes. Ano ha? Teka, naiuwi na ba yung labi ng nanay ni General James Brillantes? Anyway, ASEC, belated happy birthday ha. At teka nga pala, baka muntik rin makakalimutan ito, additional information. Pagka nagtatanim daw ho kayo ng kamatis, itabi ho ninyo yung basil, yung basil na halaman naman. Ang tawag ho daw niyan companion planting. Yung bang halaman nakikinabang sa katabi niyang halaman. Pag ang basil daw po itinanim sa tabi ng kamatis, nai-enhance yung lasa ng tomato ng kamatis. Yan pala yun. Tapos, yung basil naman, tumutulong para i-repel ang mga pestisidyo. Gamit daw po itong teknik na ito ng marami ng mga magsasaka sa nakalipas na mga panahon para mag-improve ang kanilang yield. Kagaling, ganun pala yun. Samantala, Jerry Baha, alam mo ba yun? Na pagka nagtanim ka ng kamatis, dapat tamihan mo rin ng basil. Joint Task Force NCR kasamang nakakalat ngayon para sa seguridad ng translasyon. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RS52. Edniel. Morning ko yung Angel. Nakakalat na rin ang mga tauhan ng mga unang sundalo ng Armed Forces of the Philippines sa Metro Manila para sa translasyon ng itim na Nazareno. Pangungunahan ito ng Joint Task Force National Capital Region nang sumama sa send-off ceremony ng NCR Police noong araw ng Sabado. Patay sa impormasyong inilabas ng 7th Civil Relations Group na AFP kasamang pinasbasa ng JTF NCR sa higit 15,000 tauhang nakadeploy para tiyakin ang seguridad ng kapistahan ng itim na Nazareno. Kabilang ang JTF NCR sa augmentation sa police, bukod pa sa mga personnel ng Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Ayon sa Manila City Government, aabot sa 15,726 safety personnel ang nagsimula ng pumoste kamakalawa. Matapos ang send-off ceremony sa Quirino Grandstand hanggang sa Agis, tatawang mga ito tinawag ng City Hall na strategic areas gaya ng Grandstand, Quiapo Church at ruta mismo ng posisyon bukas, January 9. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy, Kuya Angel. Kumusta ang traffic ngayon doon sa area? Wala tayo ngayon doon sa Quirino Grandstand. Okay, pero kung di ako nagkakamali, mula Friday pa lamang, first Friday hanggang kagabi, grabe na, wala ng puknat yung dating ng mga tao. Maging doon sa iba't ibang mga lalawigan deboto, papunta dyan sa Pahalik at sa Quiapo Church mismo. Nag-skyway kasi ako papunta dito kahit madaling araw kanina. Nag-skyway ako, kaya hindi ko nadaanan yung Quiapo. Anyway, ang tabianan po natin. Nandun yung Yes, kaya doon sa mga papunta dito sa Maynila, iwasan nyo na muna yung Quiapo. Mag-skyway. Nag-skyway ka ba? Si Jerry ba? Nag-skyway din Oo. Yun ang payo dahil kahapon pa lang, Kuya Angel, may mga sarado ng kali at susundan pa yan simula ngayong araw. Ayun. Sige, ingat ingat. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, usong-uso ngayon ang pag-recycle ng mga kalendaryo na may taong 1996. Kasi magagamit daw ito muli ngayong 2024. Yan ang napansin ng publiko na parehong-pareho lamang po ang araw at petsa ng 2024 calendar noong 1996. Ang 2024 at 1996 ay parehong leap year at kapwa tumapat ng Lunes ang araw ng pagsisimula ng taon. Bunsod nito, maging ang online stores tulad ng eBay ay nagbebenta pa rin ng 1996 calendar na ang tema ay Star Wars, Barbie at may picture pa na Pamela Anderson.
Nagkakahalaga ito ng $5 hanggang $200. Yung iba namang Pocahontas calendar ibinebenta sa $149.99. Ayos Kaya sige, may idea kayo. Tingnan nyo na yung inyong mga kalendaryo. Basta ang importante, susunod na ang 2x2. Angel po, si Angelo Palmones, nagigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig, pagsubaybay, panonood at pagtitiwala. Thank you for making us number one. Alala din ho natin, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Lalo pat ngayon lumalakas na po ang industriya ng tela gamit po ang kawayan. Ang quote of the day natin ngayong araw nito ay mula po kay Helen Adams Keller, isa pong disability rights advocate. Si Helen Keller pala, 19 months old pa lamang siya nang magsimula siya makipaglaban sa isang karamdaman na nagdulot ng kanyang pagkabulag at pagkabingi. Ito ho ngayon ang kanyang iniwang quote para sa atin. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. 2x2, susunod na. Magandang umaga, Pilipinas!